Ipagpatuloy na natin ang kwento, si Sejen ay nagulat na makita ang tatlong takot na kulay abong mga kuneho na nakiusap sa kanya na huwag silang kainin. Bago siya makagawa ng kahit ano, dumating ang mag-asawang kuneho at sila ay nagulat na makita ang mga kulay abong kuneho na buhay pa dahil kilala nila ang mga ito. Habang ang mag-asawang kuneho ay nagkaroon ng isang madamdaming muling pagkikita sa mga kulay abong kuneho, si Sejen ay nakatingin lamang. Ngayon, si Sejen at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagbabantay sa kulay abong mukbang ng kuneho na may labis na pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang dahilan sa likod nito ay ang kulay abong kuneho na kumakain na parang hindi sila nakakain ng matagal at tila malapit ito sa katotohanan. Isang kuneho ang sobrang nagmamadali sa pagkain ng mga carrot na ito ay natigil sa kanyang lalamunan at nagsimula siyang umubo. Ang inang kuneho ay inalok siya ng tubig, habang sinabi ni Sejen sa mga kulay abong kuneho na magdahan-dahan at huwag magmadali dahil hindi tatakbo ang kanilang pagkain palayo sa kanila. Ang kulay abong kuneho ay nagpasalamat kay Sejen habang umiinom ng tubig, tinatawag siyang dakilang itim na dragon dahil iyon ang natutunan niya mula sa mga lobo. Si Sejen ay humiling lamang sa kuneho na tawagin siya sa kanyang pangalan, at nagpanik si Elka nang marinig ito. Bueno, binigyan ni Sejen ng dahilan na ang tawagin siyang dakilang itim na dragon ay masyadong mahaba. Bukod pa rito, itinuturing niyang bahagi ng kanyang pamilya sina Elka at ang mga pilak na lobo, kaya ayaw niyang magdaan sila sa anumang formalidad at tawagin siya sa kanyang pangalan. Tinanggap ni Elka ang mungkahi na ito, kahit na medyo nahihirapan siya at halos tawagin muli si Sejen na itim na dragon. Masaya rin ang ibang mga lobo na marinig na tinawag sila ni Sejen na pamilya. Pagkatapos, tiningnan ni Sejen ang mga kulay abong kuneho habang umaakyat si Theo sa kanyang kandanggan at humihingi ng churro. Ang mga kulay abong kuneho ay mayroong mga napakakapakipakinabang na trabaho. Ang isa sa kanila ay isang artista, ang pangalawa ay isang woodcraft craftsman, at ang pangatlo ay isang arkitekto. Si Sejen ay humanga na sila ay mga teknikal na eksperto, ngunit bago ito, nais niyang malaman ang kanilang kwento. Una, pinatunayan niyang tumakas sila mula sa bukid na nagsasamantala sa kanila sa pamamagitan ng pag-akyat sa tore, at sinagip sila ni Elka mula sa kanilang mga humahabol. Pagkatapos, tinanong niya kung anong palapag sila tumakas, at sinabi ng isang kuneho na sila ay nagmula sa ika-55 palapag. Natigilan ang amang kuneho nang marinig na sila ay nagmula sa ika-55 palapag, na ikinagulat ni Sejen at Theo. Tinanong ng amang kuneho ang kulay abong kuneho kung siya ba ay nasa ika-55 palapag hanggang ngayon. Siya ay nagulat habang tinatanong siya tungkol sa kaharian, ang hari, reyna, at prinsesa. Pagkatapos, tinanong niya ang kuneho kung ano ang nangyari sa mga halimaw. Hiniling ni Sejen na magkalma siya at ipaliwanag ang mga bagay upang maintindihan niya rin ito. Samantala, kinuha ng inang kuneho ang kawawang kulay abong kuneho mula sa mga kamay ng kanyang asawa. Natakpin ng kalungkutan ng amang kuneho habang nagsisimula siyang ikwento ang istorya. Noong matagal na panahon, ang ika-55 palapag ay ang kaharian ng mga kuneho, tinawag itong Red Ribbon Kingdom. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, siya ay nagtataka kung ano ang kalagayan ng kaharian ngayon. Sinabi ng amang kuneho na ilang dekada na ang nakalilipas, bumagsak ang Red Ribbon Kingdom. Bago mangyari ang trahedyang iyon, ang Red Ribbon Kingdom ng mga kuneho ay isang napakapayapang lugar. Sila ay nagtatanim ng mga pananim sa masaganang lupa at kumakain ng masustansyang pagkain salamat sa mga puting magsasakang kuneho. Mayroon din silang magagandang arkitektura at kultura dahil sa iba't ibang mga artista at mga propesyonal. Ang mga kuneho ay namumuhay ng payapa dahil mayroon silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, siya ay nagtataka kung ano ang kalagayan ng kaharian ngayon, ngunit hindi siya tiyak. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung sino ang dumating upang protektahan sila na may maraming mga itim na mandirigmang kuneho na naruroon. Isang araw, lahat ay nagbago ng isang napakalaking hukbo ng mga halimaw na parang mga murder hornet ay umatake sa kanila. Habang ang ibang mga kuneho ay tumatakbo palayo, isang nag-iisang itim na mandirigmang kuneho ang nanindigan bilang tagapagbantay ng kanyang mga tao. Sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap ng magiting na kuneho ay nawala ng saysay. Siya ay nagkaroon ng malungkot na wakas sa ilalim ng sirang estatwa ng kanilang pinakamagiting na mandirigma. At hindi nagtagal pagkatapos nito, ang masaganang Red Ribbon Kingdom ay bumagsak sa mga guho. Matapos tapusin ng amang kuneho ang pagsasalaysay ng pinakakilabot na kwento na kilala sa mga kuneho, hiniling ni Sejen na ipagpatuloy ng amang kuneho ang kwento ng magiting na kuneho. Pagkatapos, tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, ay.
Sinabi ng amang kuneho na ang mga halimaw na Sumire sa kanilang kaharian ay lumitaw mula sa wala. Sa kaguluhan ng pagkawasak, ang hari, reyna, at prinsesa ay nawala, at ang mga tao, na walang sinumang titingalain, ay nagkawatak-watek. Sinubukan nilang tumakas sa lugar habang nakaligtas sa mga halimaw, at ang mag-asawang kuneho ay kabilang sa ilang mga maswerteng nakatakas. Habang iniisip ni Sejen ang kwento, napagtanto niyang kakaiba nga na makahanap ng mga kuneho dito sa ika-79 na palapag dahil hindi ito mukhang lugar na angkop para sa kanila. Sinabi ng amang kuneho sa kanya na pinaniniwalaan nilang nilamon ng mga halimaw na parang mga insekto ang buong ika-55 palapag, at hindi nila kailanman naisip na may mga natira pa roon. Ang kulay abong kuneho ay nagdagdag sa kwento. Sinabi niya na ang kanilang pamilya at ang natitirang mga kuneho na hindi nakatakas sa paglusob ng mga halimaw sa daanan ay naghihintay na lamang na patayin ng mga halimaw. Ngunit bigla, nang walang malinaw na dahilan, ang mga halimaw ay naglaho kasing bilis ng kanilang paglitaw. At sa wasteland na minsang kanilang kaharian, mayroong naghihintay sa kanila. Galit na binanggit ni Alka ang pangalan ng Landlord Greed, ang sakam na pas ang ligaw. Nanginig ang kulay abong kuneho habang naririnig ang nakakatakot na pangalan. Sinabi niya na si Greed ay nag-utos sa isang napakalaking tribo ng ligaw na baboy at tinawag ang sarili bilang dakilang landlord. Sinakop niya ang ika-55 palapag na nawala ng may-ari at doon nagsimula ang pagsasamantala sa mga kuneho. Sila ay pinilit na maging mga alipin sa ilalim ng mapanlinlang na mata ng mga ligaw na baboy. Ang Red Ribbon Kingdom ay naging isang malaking bukid sa ilalim ni Greed. Sa halip na ang iba't ibang mga aktibidad na ginagawa ng mga kuneho, ang bagong bukid na ito ay nagpo-produce lamang ng napakalaking dami ng pagkain. Sinabi ng kulay abong kuneho na hindi nila kayang manatili roon at maghintay na bumalik ang mga ligaw na baboy. Sinabi ng pulang kuneho na hindi nila kayang tiisin ito at nagsimulang umiyak ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Sejen sa kanila na magkalma at hiniling sa kanila na magpahinga muna dahil marami na silang pinagdaanan. Hiniling niya sa itim na kuneho na samahan sila sa yungib at ipahiram ang kanyang kama. Ang itim na kuneho ay sinabi sa mga abong kuneho na sundan siya, at kasama ang kanyang mga magulang, dinala niya ang mga abong kuneho sa loob ng yungib. Pagkatapos nilang umalis, naalala ni Sejen na ang tao na kumuha sa mga lobo para hanapin ang sombrero ng Dayami ay si Greed din pala. Pinatunayan ito ni Elka na nagsasabing si Greed ay isang sobrang yaman na baboy na may malaking impluensya sa tore dahil sa pagkain. Minura ng pinuno ng lobo si Greed, tinawag itong nakakadiring baboy ramo na nagsasamantala sa mga naninirahan sa ika-55 palapag. Iniisip pa nga niya na ang paraan ng pagkuha ni Greed sa ika-55 palapag ay mukhang sinadya. Sinabi ni Elke na nahihiya siya na nagtrabaho sila para kay Greed kahit sa maikling panahon lamang. Sumang-ayon din si Theo dito. Sinabi niya na ang karamihan sa pagkain sa tore ay ipinamamahagi ng asosasyon ng mga mangangalakal. Narinig ng mga ngalakal na pusa na ang karamihan sa pagkain na iyon ay nagmumula sa mga sakahan ni Greed. Ngayon, kinakabahan si Sejen pagkatapos marinig ito, at tinanong niya si Elke kung may posibilidad na makarating si Greed sa ika-79 na palapag. Sumagot si Elke na kahit ano pa ang gawin ni Greed o gaano man karaming pera ang ipadala niya, hindi kailanman makararating dito ang sakam na baboy ramo dahil walang mga mersenaryo na handang samahan siya. Naniniwala si Elke na karamihan sa mga mersenaryo ay duwag na hindi maglalakas loob harapin ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanila. Huminga ng malalim si Sejen, sinasabing makakapagpahinga na siya ngayon dahil hindi magagawang habulin ni Greed ang mga kuneho. Samantala, sa ika-55 palapag, ang dating palasyo ng kaharian ng Red Ribbon ay naging kastilyo na ni Greed. Sa loob nito, nakaupo sa kanyang trono ang sakam na baboy na si Greed. Sumigaw siya sa dalawang mga mersenaryong asong gubat, hinahamon silang ulitin ang kanilang sinabi sa kanya. Natakot ang mga asong gubat at sinabi sa kanya na si Elka, ang pilak na lobo, ay nagtaksil sa kanila at kinuha pa ang mga kuneho na kanilang hinahabol. Ipinakita pa ng pangalawang asong gubat ang kanyang sugat sa kanyang amo. Sinabi ng katulong ni Greed na hindi mapagkakatiwalaan si Elka mula sa simula pa lamang at wala namang pakialam si Greed sa pagtataksil nito. Tumawa siya, sinasabing kapag naubos na ang pagkain sa tore, babalik si Elka at magmamakaawa upang iligtas ang kanyang angkan. Tinanong niya ang kanyang katulong kung maayos ba ang kanilang paghahanda. Sumagot ang baboy na katulong na hindi pa. Sinabi ng baboy na pinipigilan nila ang pamamahagi ng pagkain sa buong tore. May ilang reklamo mula sa Magic Tower at asosasyon ng mga mangangalakal, ngunit nasa ilalim pa rin ito ng kanilang kontrol. Tumawa ang sakam na baboy, sinasabing maayos ang takbo ng mga bagay.
Nagsimula siyang maglaway na may nakakatakot na ngiti habang sinasabing ito ay isang pagkakataon katulad ng nagbigay daan sa kanya upang makuha ang ika-55 palapag dekada na ang nakararaan. Naalala ko ang ilang bilyonaryo na mayroon tayo sa mundo pero hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Sinabi ni Greed na sa pagkakataong ito, hindi lamang isang kaharian at isang palapag ang masasakop. Ang buong tore ay magiging nasa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang tumawa ng malakas, nagpapasabog ng laway at uhog na parang nakakadiring baboy. Samantala, sa ika-79 na palapag, nagising si Sejen mula sa mapayapang tulog at ginising si Theo na natutulog sa tabi niya. Gusto pang matulog ni Theo kaya pumunta si Sejen sa pond upang maghilamos. Nagulat siya sa kanyang nakita doon. Mayroong isang kahoy na palangganang naghahakot ng tubig mula sa pond gamit ang tubo ng berdeng sibuyas. Hindi lang iyon, mayroon din ladle na nagbigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Ito lang ang magagawa niya. Kung nais niyang maghugas ng buhok, iniisip niya kung ang mga abong kuneho ang gumawa nito. Iniisip niya na sa ganito, madali niyang mahuhugasan ang kanyang buhok at pati na ang kanyang likod. Biglang narinig niya si Theo na sumisigaw upang makuha ang kanyang pansin. Dinala siya ni Theo sa isang sulok ng yungib kung saan nagluluto ang ina ng kuneho sa ibabaw ng bato na may kasamang kahoy na simi niya. Sa tabi nito ay isang perpektong kahoy na mesa na may kutsara at chopsticks. Pinoproseso pa rin ito ni Sejen habang sinasabi ni Theo na kamangha-mangha ang ginawa ng mga kuneho. Hindi lamang sila gumawa ng kala na magiging ligtas at epektibo ang pagluluto. Ngunit gumawa rin sila ng mesa at mga kagamitan upang maayos na makakain. Habang tinatitigan ni Sejen ang kutsara at chopsticks na may pagkamangha, ipinakita ni Theo ang mangkok na ginawa ng 3 kuneho para sa kanya na mayroong tatak ng kanyang paa. Natuto siya ng mga pangalan ng 3 kuneho na sina Pimik, Pipek, at Pirek. Sinabi ni Theo na patuloy silang gumagawa ng kung ano-ano, nagpapasalamat kay Sejen dahil pinayagan silang manatili dito. Sa likuran, may isang abong kuneho na may bitbit na kahoy na troso, habang ang isa ay nagbibigay ng asul na tela sa kunhong may karit. Sinabi ni Theo na nais niyang pasalamatan si Sejen sa pag-aalaga sa kanila kahapon, at ito ay nagbigay ng sigla sa kunhong may karit. Lumapit si Sejen sa mga kuneho na nagpapasalamat sa kanya dahil pinayagan silang tumira sa kanyang tahanan. Sinabi nila na marami pa silang kulang, ngunit nais pa rin nilang tumulong sa abot ng kanilang makakaya gamit ang kanilang kakayahan. Hawak lang ni Sejen ang kamay ng kuneho dahil ito rin ang kanyang inaasahan. Tinanong niya ang mga abong kuneho kung kailangan ba nila ng trabaho, at nalito ang mga kuneho dahil hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa ganito, nagtapos ang video. Nakuha ni Sejen ang ilang bagong karagdagan sa kanyang sakahan. Pamilya sa sakahan kasama ang mga abong kuneho na Naple Ayers mula sa kanilang mga tahanan. Halatang-halata na si Greed ang nasa likod ng pag-atake ng halimaw sa ika-55 palapag noong nakaraan, at sa tingin ko ang kanyang mga ambisyon ay magdadala sa kanya upang makipagsagupaan kay Sejen. Tingnan natin kung kailan ito mangyayari, at tiyak na marami pang mga kapana-panabik na bagay bago iyon. Kaya't i-like, mag-comment, at i-share ang video na ito, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming ganitong content.